ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nito bato ay itatatag ko ang aking simbahan. At sa kanya'y mananaig ang kapangyarihan ng impyerno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw nito bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 22 ng Pebrero ay kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming nanindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niyang akong niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kasiyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi sa aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Isang mapagpalang araw rin sa lahat ng mga nakiugnay sa atin, ang mga nakiugnay sa pamagitan ng Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at TV Maria. Isang mapagpalang araw din sa lahat sa inyo. Ngayon ay kapistahan ng luklukan o upuan ni San Pedro. Kapag kayo po'y pupunta sa St. Peter's, yung basilika ng ating inang simbahan, doon po, mayroon pong lugar doon na mayroong upuan o luklukan na display, ngunit nabalot na ng bakal. Yun po ang upuan ni San Pedro, ang unang Santo Papa. Kaya kapag mayroon po tayong kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, una sa lahat, kapistahan din ni San Pedro. Pangalawa, kapistahan para sa lahat ng mga nakaupo doon ng mga Santo Papa. At ito ay nagpahayag na ang luklukan ni San Pedro ay simbolo ng pagkakaisa ng simbahan o pagkakaisa ng mga sambayanan ng Diyos. Kaya
mayroon po tayong tinatawag na katedra, na doon po nagsimula ang salitang katedral, ang upuan ng isang nakaluklok na pastol o tagapamahala ng simbahan gaya ng mga obispo, kardinal at ang Santo Papa. At ngayong araw na ito ay dapat rin nating alalahanin ang ating Santo Papa Francisco na medyo mahina pa, may sakit pa, at mag-alay tayo ng panalangin para sa Kanya. Tayo rin ay mag-alay ng panalangin sa lahat ng mga nanungkulan sa simbahan, sapagkat ang atin pong tema ngayon ay tungkol sa mga namamahala ng ating simbahan na tinatawag na pastol, mga obispo, kardinal, at ang ating Santo Papa. Sa salitang Hebreo, ang pastol ay roe. Pero dahil ang atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 19 ay sa koinuko na Grigo. Sa koinuko na Grigo, boskos. At nasali naman sa Latin, pastor, o sa ating salita ay bantay o tagapamahala. Kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa, napakaganda po ang unang pagbasa natin na mula sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 4, na kung sino man ang namamahala sa simbahan, hindi po siya magpahayag ng kanyang kapangyarihan na siya yung paglilingkuran, bagkos siya ay magpahayag ng isang mabuting halimbawa kung paano ang magiging mabuting pastol o tagapamahala ng kanyang kawan. Ang kawan, tayo po yan. At ang ating Panginoong Hesus, siya, una sa lahat, ang simbolo ng pinakamabuting pastol. Ang ating tagabantay na nagbigay buhay para sa atin upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasyasya. Kaya po ang atin pong salmo ngayon ay mula sa Salmo 22 na kung saan ang atin pong pastol ay ang ating Panginoong Diyos at hindi tayo magkukulang, hindi tayo magdarahop sapagkat dadalhin tayo sa kung saan magkaroon tayo ng tahimik na batisan at bibigyan tayo ng lakas na yung hindi tayo mapabayaan. Sapagkat kapag tingnan po natin ang kahulugan ng isang tagapamahala o pastol, dito po natin makita ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 19. Ang ating Panginoong Hesus, habang siya naglalakad kasama ang kanyang mga apostol, naparaan doon sa isang lugar na tinatawag na lupain ng Cesarea ng Pilipos. Doon po sa lupain ng Cesarea Pilipos ay mayroon pong chapel na doon. Pero kapag tingnan po ninyo, may mga ruins po doon sa malapit. At doon po sa ruins, makita nyo, ang kabila ay ruins ng Roman Empire. Nandoon po yung palasyo ng Caesar. At sa kabila naman na ruins, yung templo ng Diyos-Diyusan ng mga Romano. At doon nagtatanong ang ating Panginoon, sino raw ang anak ng tao? Anak ng tao, ito po yung titulo na makita natin sa mga propita na ito yung lalo na kay Propeta Daniel, na ito yung pangalan ng Mesiyas at ito yung ating Panginoong Hesus. Kaya nagsabi sila, nung tinanong sila kung sino ang ating Panginoong Hesus, sinasabi nila, sabi ng iba, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa pang propita. Pero ang tumpak na sagot, at ito yung sinabi ni Simon Pedro, sinabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Ito yung versikulo 16, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Mateo, na siya yung nagpapahayag na kaya sinasabi ng ating Panginoon, hindi galing sa tao, bagkus galing sa Diyos na Ama ang sinasabi mo, sapagkat ipinakilala dito na ang ating Panginoong Hesus, siya nga ang Kristo at siya ang hinirang ng Diyos na buhay upang magdala sa atin ng kaligtasan at upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasya. Kaya ang sinasabi naman ng ating Panginoong Hesus kay Simon, bininyagan siya o binansagan siya o binigyan siya ng pangalan na Pedro. Ang Pedro ay mula po sa salitang Grego, Petros, na kung saan Petros, bato. Dapat bato ay simbolo ng katatagan. Pagkatapos, kung itingnan natin sa ibang mga sources sa kasulatan, tinatawag din si Simon na Kephas. Ang Kephas ay isang salitang Hebreo na ang kahulugan din ay bato. Kapag sinasabing bato, hindi naman talaga matawag rin nating bato si San Pedro, sapagkat mahina rin siya. Noong hindi na nakita niya ang Panginoon, bumalik siya at nangingisda. Samantalang hinirang na siya ng Panginoon na tagapag-akay ng mga tao para sa ating Panginoon. At nung wala siyang kuha, yan, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Noong ang ating Panginoon ay nadakip, 3 bisis na nagtatwa si San Pedro. Kapag nagtatwa, parang pagtataksel rin yan. So, hindi talaga siya maituring na bato. Pero ang tinuturing dito na bato, nasa kabila ng kahinaan ng mga lider o ng mga namahala sa ating simbahan, ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos ay nariyan sa kanila. Kaya, hindi po natin dapat kukutyain o laitin ang lahat ng mga namamahala sa simbahan sapagkat ginagabayan sila sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na siyang bumubuhay sa simbahan, na siyang nagpapabanal sa simbahan, na siyang tagapagligtas sa simbahan, kaya tinatawag na Paraklito, tagapagligtas sa simbahan, ang lahat ng maging kahalili ni San Pedro, ang ating Santo Papa, kahit tao at nariyan ang kahinaan ng pagkatao, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila. At kuminsan magpalabas sila ng mga doktrina o dogma o tinatawag noon bula. Tinatawag na bula dahil mayroon pong 4 na imahin sa singsing ng Santo Papa noon na tungkol sa mga simbolo ng 4 na ebanghelista na makita natin at mayroon pong isa na may bula. Kaya pag yun po ang madikit doon sa wax na siyang magproklama ng isang pagtuturo ng simbahan ay nabigyan ng lakas o kapangyarihan ng simbahan na binigyan ng gabay ng Espiritu Santo ay magiging doktrina at dapat sundin at dapat yun ang panggabay sa ating buhay. Kapag tingnan po natin dito, ano ba ang ating pagtingin sa lahat ng mga namamahala sa simbahan? Una, siyempre sila ay simbolo sa nagbigay ng pakikiisa o tinatawag doon, focus of unity, ang pakikiisa ng sambayanan ng Diyos. At yung pakikiisa ng sambayanan ng Diyos, kapag wala po tayong pinakapinuno, magkawatak-watak po tayo, pero mayroon tayong isang Santo Papa na siya yung nag-ugnay-ugnay sa atin upang manatili tayong nagkakaisa na tama yung sinabi ng Panginoon, maski ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapanaig sapagkat tayo nagkakaisa. Pangalawa, yung tinatawag na Petrine privilege, ang pribilehiyo ng Santo Papa, na kung saan, kung ano yung pinagwalang sala o ang tawag pa rin sa Panginoon, yung kung ano ang ipinagbawal ay ipagbawal sa langit at pinintulot ay pinintulot sa langit.
na itong Petrine privilege ay kapangyarihan ng Santo Papa na kung saan ang lahat ng mga mahalaga at importante na pagdesisyon na kung saan ituloy ba o hindi na ang isang ginagawa o isang buhay ay ang Santo Papa lang ang makapagdeklara na iyan ay nabuwag na o iyan ay patuloy pa. Kaya kapag tingnan po natin, hindi lang po ito tungkol sa luklukan. Ang luklukan ay siyang simbolo na kapag ka ang isang tao na personalidad o malaking panungkulan sa isang sambayanan, lalo na sa tradisyon ng mga Hudyo at mga Hebreo, kapag ka nagtuturo, nakaupo. Kaya makita natin sa aklat ng Exodus, si Moises kapag ka nagsasabi o nagtuturo o nagpapahayag ng mensahe mula kay Yahweh na Diyos, nakaupo. Lahat ng mga propita, kapag ka mayroong sinasabi na mahalaga, nakaupo. Lahat ng mga rabi na kung magtuturo ay nakaupo. Kaya ang kailang upuan, ang kailang luklukan ay tinuturing na simbolo ng kapangyarihan. At simbolo ng kapangyarihan na kung hindi lang pagkakaisa ng otoridad at ang kapangyarihan na sila ay nagsasalita hindi sa ganang sarili nila, bagkus nagsasalita sila na may inspirasyon sa Espiritu Santo na siyang tunay na gabay, na siyang tunay na kapangyarihan, na siyang tunay na nagliliwanag sa ating panahon, na siya yung nagpapahayag na lahat tayo ay ginagabayan, hindi sa makataong o tinatawag na ating pansarili lang, ngunit ginagabayan tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat tayo na titingin sa lahat ng ating mga lider na sila ay magpapahayag una sa lahat ng pinakaunang pastol, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang mabuting pastol o sa salitang Latin, pastor bonus. At dahil dito, siya ang nagbibigay ng buhay para sa kanyang simbahan. Siya ang nagpapalakas sa simbahan. Siya ang may habag at awa para sa lahat ng membro ng simbahan. At dahil sa kanyang pag-ibig, kanya pong inialay ang kanyang buhay. Nagbubuhos siya ng dugo upang ang kapalit nito, tayong lahat ay maligtas. Palakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na tayo ay kanyang iniligtas sa kanyang kamatayan sa cross, sa kanyang paghihirap. Tayo ay nagiging mga inangkin niya na bayan ng Diyos na kanyang iniligtas. Pangalawa, siya ay nagtuturo sa atin ng landasin ng kabutihan at ng liwanag. Itong landasin o the path of light and goodness ay siya ang nagbibigay sa atin paano rin ang ating mga bantay, ang ating mga pastol, ang mga obispo, mga kardinal, ang ating Santo Papa, paano rin sila gumagabay sa atin at magpapahayag ng isang pagiging tatay sa lahat. Pagiging tatay kaya ang Santo Papa, tinatawag na Papa. Dahil siya ang parang tatay sa lahat ng nananampalataya at sa kanyang pagpapahayag nito, tayong lahat ay naugnay-ugnay na isang pamilya ng Diyos at mga buhay na mga bato na bahagi ng buhay na templo ng Diyos na katawan ng ating Panginoon na ang pinakaulo ay ang ating poong Hesus Nazareno. Pangatlo, ito ay tungkol din sa pagiging leader ng simbahan. At ang pagiging leader ng simbahan, hindi lang po yung mga nasa hierarkiya, gaya ng Santo Papa, mga kardinal, arsobispo, obispo, mga kaparian. Ang lahat po ng tinatawag na pagiging pastol ay naibigay din sa lahat ng mga nabinyagan na Kristiyano. Ibig sabihin, kayo din ay pastol sa isa't isa. At bilang pastol sa isa't isa, mayroon tayong tungkuling lahat na magiging pastol sa ating kapwa-tao. At ang pagiging pastol sa ating kapwa-tao, tayo ay magbigay lakas sa panahon ng kanilang kahinaan. Tayo ay maging liwanag sa panahon na sila'y litong-lito at mayroong kadiliman na hindi sila makapagdesisyon ng tama.
tayo'y mga kalakbay nila sa ating pananalig na kung saan sila ay nangailangan ng kalakbay, lalo na ngayong panahon ng Jubileo 2025, kalakbay sa pag-asa upang magkaroon sila ng pag-asa sa buhay pananalig sa Diyos. At higit sa lahat, magpahayag ng habag at pagmamahal. Sapagkat kung ito'y napapahayag, ang bawat isa ay pastol sa isa't isa. Bawat isa sa atin ay may tungkulin at may misyon na maging pastol. Kayong mga magulang, pastol po kayo ng inyong mga anak. Kayong mga namumuno, kung anuman ang inyong pinamunuan sa opisina man ng pamalaan o sa pribado na mga negosyo at panunungkulan, kayo ang pastol sa sinasakupan ninyo. At kung ikaw man ay kuya at ate, ikaw ay pastol sa iyong mga kapatid na mas bunso sa iyo. Ibig sabihin, lahat tayo ay pastol sa isa't isa. Lahat tayo ay may tungkulin na ating gampanan upang lahat ay maayon sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na gumagabay sa atin. Mahina man tayo, ngunit ang lakas niya ay dahil ang Espiritu Santo ay laging gumagabay sa atin. Ang Espiritu ng Diyos naway gumagabay lalo na sa ating Santo Papa Francisco ngayon na medyo mayroon pang kahinaan at naway siya ay gagaling din upang magpatuloy sa kanyang tungkulin bilang Papa ng ating simbahan at gaya ni San Pedro, mamumuno sa kawan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nanalangin kami bilang pamainang may panampalataya sa pamuno ng kahalili ni San Pedro at atin pong itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamgitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kandili ni San Pedro. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna.
maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng panampalatayang itunuro niya sa amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapintunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa lingap mong kawan. Ito ang ginaganap na panagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa ping pastol na patnubay ng sambayanan. Kay kisa namang awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbumingin sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nga ng paglalalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay gining lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaan mo, nipatin kaming lahat na makasayos ang buhay nulang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Pedro at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kaling na utos sa turo ni Jesus sa natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis ang pare o ang minister. Sumunod po tayo.
Ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyo kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, kauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan, ang buhay kong kaloob, alang-alang sa'yo, alang
alang sa'yo. Aking mahal. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 28. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Ipinapakiusap na bago dalhin ay alisin ang ribbon, wires at mga estampitan nito. Inihahandog po ang ng programang Home Base Plus, ang mga kwento ng himala ng Pong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo ng buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakipagpalitang handog sa iyo, ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisan at kapayapaan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw ng hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kami narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform. Ano kusposting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, so pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng ugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapalas ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang luklukan ni San Pedro ay siyang nag-ugnay sa ating lahat upang tayo maging isang sambayanan ng Diyos na dapat tayo ay magpahayag ng mabuting balita sa bawat isa. Ngayon po ang pagusbas. Ngayon po ang itas bagya, mga ibagay ang pagusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazarene, hinagmos, magitan ng cross, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kailangan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sumungitan ng milisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunod at tapat sa iyo ng aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kahipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintulo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.